Taon nang pinaghahanap ng Misamis Occidental PNP ang babaeng ito. Ang kanyang kaso, multi-million investment scam. Ang di umano natangay niya mula sa kanyang mga biktima, tinatayang aabot ng 200 million pesos. Siya si Beverly Santos. Isa rin po ay nabiktima ng 50 million, yung isa 20 million, yung isa 37 million, yung isa 10 million, yung isa 20 million. Hanggang nito lang nakaraang linggo, natiktikan at na-corner sa Pasig City ang babaeng itinuturong si Beverly. Ako nga pala si PCMS Rafael. Pero tila nagkaroon ng kalituhan. Ang suspect kasi, hindi raw nahahawig sa pinaghahanap ng mga pulis. Ang tinutugis nila, maputi, samantalang ang kanilang nahuli, maitim ang kutis. Mas matangos din daw ang ilong ng babaeng inaresto sa Pasig. Anak ng Pasig naman, oh. Siya ba talaga yan? Sabihin natin ng mga 60% po na iba po yung kanyang pagkatao. Siyempre, yung taong nanloko sa'yo, kahit anong palit niya ng pagmumukha niya, makikilala at makikilala mo. Pero nung tanungin nila ito, iba rin ang ibinigay niyang pagkakakilanlan. Pakiulit yung pangalan mo, Alexis. Sigurado ka? Ang suspect at ang nahuli na mga otoridad nga kaya, iisa? Kung ang iba nagpaparetoke para gumanda ang itsura, ang isa di umanong scammer o mambubudol nagpa-salamat pudok para hindi makilala at makatakas sa kanyang mga pinagkakautangan. Isa sa mga nagpakilalang nabudol ni Beverly, ang negosyanteng itago natin sa pangalang Venus. 25 million ang naibigay ko sa kanya. Ganong kalaki. Yung pakiramdam mo parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Si Venus may office supply business hanggang nag-invest daw siya sa negosyo ni Beverly na nagpakilalang nagrarasyon ng office supplies sa mga ahensya ng gobyerno. Nananalo siya sa mga bidding, legit naman. Pinakita niya sa akin na isang project na worth 77 million na talagang award sa kanya. Sa dami niya mga project na ibinibigay sa kanya, nauubusan siya talaga ng mga kapital, pondo. Alangan daw talaga si Venus na mag-invest kay Beverly. Gayunman, sino raw ba ang hindi malulula sa ipinangako nitong interes? After 3 months, may 10% kaming interest para dyan. Every 2 weeks or 3 weeks, pag hindi na ibalik yun, another 2%. Malaki. Tiwala pa raw nung una si Venus sa pagmumukha o sa face card ni Beverly. Pero pagkalipas ng ilang buwan, hunyango na raw na papalit-palit ang mga sinasabi ni Beverly. Maraming excuses, maraming sinasabi na ma'am kasi naloko ko nito, meron ding cheque na binibigay, pero nung pinasok namin yung cheque, talbog lahat. Hanggang hindi lang wala ng mukhang maiharap sa kanila si Beverly, hindi na raw talaga ito nagpakita pa. Hinanap ko siya, wala. Nakakasama ng loob, nakakagigil hanggang sa nalaman ko na nga, siya ay nalulun na nga sa kasino. Si Camille, hindi niya tunay na pangalan, naengganyo rin daw mag-invest sa negosyo ni Beverly na ang face value aabot ng 8 million pesos. A friend of mine, kakilala niya, asked me kung gusto kong mag-invest. Okay. Nabayaran pa raw ni Beverly si Camille sa unang 2 buwan. Okay siya. Nagbibigay ng interest, siguro 15, 20%. Malaki. Hanggang si Beverly, parang kinapalan pa raw ang mukha nung palaki ng palaki ang hininging pera kay Camille. Kailangan na ng 2 milyon, kailangan na ng 3 milyon. Pero kalaunan, hirap na raw itong makabayad. Kesyo, hindi pa raw pumapasok yung pera sa bangko. Pinaikot-ikot-ikot niya kami. Ang masakit pa rito, pati pera ng kaibigan ni Camille na meron pa namang cancer na damay. Kaya in-invest nila sa akin para pampagamot niya yung kikitain. Am I that stupid? Kasi paano ko na naloko ng ganun kalaki? Sina Venus at Camille, 10 ng iba pang mga biktima ni Beverly, nabunutan daw ng tinik nung nabalitaan nilang nahuli na ng mga otoridad si Beverly. Pero ang mga pulis, tila nag-alangan. Ang suspect kasi, malayo ang itsura sa nasa litrato. Face reveal nga dyan. Pakiulit yung pangalan mo, Alexis.
Sigurado ka? Alam mo ba yung nagkatagan ng pangalan na yung makakasuhan ko? Mas maputi siya before, hindi ganun kaganda yung ilong niya, mas mukha siyang lalaki ngayon. Kung ano man yung itsura niya ngayon, malayo. Mukha siyang wala ng pera. Gayunman, sa huli, umamin din si Beverly. Ikaw ay naaresto namin sa bisa ng warrant of arrest sa kaso ng BP-22. Nakakulong siya ngayon sa Anonas Police Station. Nagpaunlak siya ng panayam. Kayo po ba ito? Yes, oo, akin yan. Nandito na ako sa sitwasyon na to, hindi na ako magsisinungaling pa. Anya, lihitimo naman daw ang kanyang negosyo hanggang naloko raw siya ng kanyang business partner at naipit na siya sa kanyang investors. Hindi ko na maibalik doon sa tamang channel kasi meron ng umaabang na iba na hindi nakakaintindi na gusto nang makakolekta. So ang mangyayari is naging tapal na ako dito sa kabila, tapal na ako doon sa kabila. Hindi lang pressure kasi death threat na yung meron ako, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Ang matatanggap mo na text is torture na lang ang katapat mo, lalasog-lasugin yung katawan mo para lang makasingil kami na maayos. Kaya raw siya nagtago. Nag-reconnect ako sa pamangkin ko. Sabi ko, kung baka pwedeng tulungan niya ako kasi gusto ko pang makabawi ulit. Kung gusto mo pang magnegosyo kahit liit-liit lang, unahin muna natin yung mukha mo, yung identity mo. Disyembre nito lang daw nakaraang taon nung sumailalim si Beverly sa rhinoplasty o retoke ng ilong sa isa raw clinic sa Pampanga. Ito lang talaga, may dinagdag lang siya dito and that's it. Hindi ako nagparetoke para tumakbo pa or magtago pa lalo. Para lang makakilos ako ng pwede akong maghanap buhay. Bagong buhay? Buti pa siya may bagong buhay. Kung gusto niya ng bagong buhay, bayaran niya lahat yung mga nakuha niya. Gusto ko lang makabangon para makapagbayad ng unti-unti. Kung talaga may intention ka na bayaran kami, makikiusap ka. Nalaman ko na nga, siya ay nalulun na nga sa casino. Tama sila, oo, nagkakasino. VIP ako doon kung sasabihin nila na yung pera nila is binaldas ko sa casino. Hindi ko pwedeng ipinpoint na ganun. Pero ang 1 million peso question ngayon, nasaan na ang tinatayang 200 million pesos na nai-invest sa kanya? Pwede bang ino-comment ko na lang muna yun doon? Ay sobrang kapal talaga ng pagmumukha niya. Sorry lang po muna ngayon and sinusurrender ko na lang po ang lahat sa Panginoon. Sana they find in their hearts na kahit sa kanan, mapatawad lang nila ako. I'm sorry. Ginagamit pa ang Diyos, puro kahingi ng tawad. Hindi mo ba naisip yung mga perang binigay namin sa'yo, pinaghirapan namin yan? Nito lang Huwebes, si Venus pumunta sa Anonas Police Station para magbigay ng kanyang salaysay. Dito na rin niya nakaharap o muling naka-face-to-face ang aminadong nagparetoke ng face na si Beverly. Oh, ano na naman kasi nung haling nga pinagsasabi mo? Oh, ano sinasabi mo? Ikaw ang middleman, ikaw pa ang ano? Ikaw pa ang biktima ngayon. Oh, unang transaksyon na naman pinagsasabi mo. Napakarami mong transaksyon. Napakarami mong niloko. Ngayon palalabasin mo pa na ikaw ay middleman? Ikaw ang biktima na naman ngayon? Napakagaling mo. Napakasinungaling mo. Nagpakasasa ka masyado sa kasino. Kapal-kapal lang pagmumukha mo. Bakit ka nagtago? Bakit di mo sinasagot yung mga tawag ko? Ma'am, hindi na, nasa pressure na po ako noon dahil napipitikan niyo po ako ng location. Eh, sinungaling ka eh. Normal, dapat ma-monitor kita. Pinagtataguan mo kami. Gila po, ma'am. Hingi na ako ng tawad sa inyo noong time na yun. O, sabi mo magbabayad ka. Ba't di ka nagbayad? Ma'am, paano pa po ako makakapagbayad noon humihingi po ako ng time? Sabi ko, Nag-time? 3 taon? ma'am, kailangan ko po magtago. Dahil kung hindi ako magtatago, hindi ako makakabangon ulit. Buhay na po yung hinihingi sa akin eh. May message sa akin, tatanda rin na lang ako, ito-torture ako. Eh, ilang kaming niloko mo? Napakarami namin, Bebang. Yung tiwalang binigay namin sa'yo, tas ganyan susukli mo sa amin. Ano, Bebang? Paano mo mababalik ang pera ko? Wala akong masabing talaga. Yeah, nagparetoke ya, kita mo oh. Pero kahit anong retoke mo, kilalang kilala ka namin. Inuna mo pang magparetoke ha, para kaysa magbayad sa amin ha. Ma'am, hindi ko po inuna to. November lang po to nagawa. Ba't akala mo pinulot ko yung pera na yon?
Diretso kami kaso. Nagkakaso talaga kami. So, meron po siyang kinakaharap na 4 counts of BP22. O, ito po yung bouncing check law. Possible po, mapapelan po siya ng large-scale estafa po. Ito po ay additional pong kaso. Ito po ay violation po ng concealing identity at saka using fictitious name po. Kapag ang isang suspect ay nagparitoke, maaari pa rin natin siya ma-identify or malaman yung totoong pagkakakilanlan niya sa pamamagitan ng comparative examination at analysis ng kanyang fingerprint. Tandaan po natin, pag ang isang kumpanya po ay nagbibigay po ng mataas na porsyento ng interest doon po sa kapital na ibibigay po natin, ay magduda na po tayo. Wala na akong awa sa kanya. Pinatigas niya na yung puso ko para maawa pa ako sa kanya. Dapat kami umiyak pero naubos na luha namin lahat. Marami akong nagsisisihan kasi bilang tao, natukso ako sa sistema ng mundo. Kung yun ang nararapat ayon sa batas ng tao, tatanggapin ko. Tandaan po sana na magpapalit-palit man tayo ng itsura, hindi natin matatakasan ang ating konsensya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.